laging natitipon, upang matutong magmahalan sa pag-ibig na makamtan. Buhay ay nialay niya sa dakilang Diyos Ama, upang atin ang makamtan buhay na walang hanggan. Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon, upang matutong magmahalan sa pag-ibig na makamtan. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Biyaya na ating Panginoong Jesucristo, ang big-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong ika-20 linggo sa karaniwang panahon ng simbahan, ang natatanging intensyon ay para sa lahat ng katikista sa buong mundo. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Pinadala ka ng Ama dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tinuhog ng sibat ang iyong puso sa krus upang mapatawad ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Babalik ka sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, Ikaw ang lumakhya at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan. Pagkaloob mong Ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Ang puot at pagngingit-ngit ay dapat ding kamuhian, ngunit sa makasalanan iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao, at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang,
At pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dilidilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas, at pinagpapala ko sa pag-ibig niyang habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sinuman sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga sa mga mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mabuting balita na ating kaligtasan ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, ilang beses kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito.
sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Pinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Dahil siya'y walang ibabayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, lahat ng ari-arian upang makapagbayad sa kanyang utang. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmamakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon, babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinaalis siya. Ngunit pagkaalis niya ron, nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod yon at nang makaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon, babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, pinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Na makita ng kanyang mga kapwa lingkod. Ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Ay pinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring maawa sa kapwa mo? Sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang gabi po sa inyo uli. Isa sa pinakamahirap na utos ni Jesus ay yung patawarin ang nagkasala sa atin. Dinasasal naman natin lagi, pero nahihirapan tayo. Patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Pero mapaghiganti tayo. Reflex din naman yan. Dahil yung aso nga, natutulog, natapakan mo, kakagatin ka. Hindi alam ng aso. Instinct. Kaya may instinct din tayo, nasaktan ka, gaganti ka. Padalos-dalos tayo sa ating damdamin, nadadala tayo ng bugso ng ating damdamin, nalalambungan ang ating pag-iisip. Wala na tayong ibang naiisip, kundi ang maghiganti. Lalo na, kung ang ating lipunan, mapaghiganti rin. May mga tribo pa nga, nagtatanim ng puno, nasaktan mo sila, magtatanim ng puno yan, at hindi puputulin yung puno hanggang hindi sila nakapaghiganti sa iyo. Nadadagdagan pa yung ating instinct, yung ating kahinaan, nadadagdagan pa ng kultura na nagpapahalaga matamis ang paghihiganti. May mga tribo ngayon, pa ngayon hanggang taga Mindanao ako yung mga Maranao, very proud people yan. Mayroon silang maratabat, pride. Kaya pag nasaktan yung isang kasama ng kanilang pamilya, rido na yan. Family feud na yan. Yung sa mga Cordillera, mayroon din dyan na nagpa-family feud. Pero, kung hindi nga natin sundin ang Panginoon, mata sa mata, ngipin sa ngipin, hindi maglalaon, bulag na tayong lahat, bungal na tayong lahat, wala nang ngipin na matira sa atin, kung ganun ang ating patakaran. Kaya babalik tayo sa utos ng Panginoon. Mahalin mo ang iyong kaaway. Sa Ebanghelyo ngayon, sabi, hindi lang 70, hindi lang makapito, hindi lang 70, hindi, paulit-ulit ang ibig sabihin. Sinasabi rin naman ng Panginoon,
na may mga tao na hindi magbabago. Talagang lagi kang sasaktan yan. Sa psychology, tinatawag yan mga sociopaths. Hindi nila alam, sasaktan ka nila, hindi nila ma-imagine yung sakit mo. Sa psychology, mayroong yung theory of mind na ngumiwi yung kaharap mo, mapapangiwi ka rin. Humikab, mapapahikab ka rin. Yan yung normal. May mga tao na hindi kaya i-imaginein yung nararamdaman ng iba pag sinasaktan nila. Sociopath at psychopath nga. Kaya may kulungan para sa kanila. Pero ang turo ng simbahan, pati yung nakakulong, merong retributive justice. Subukan mo na magbago. Gaya na halimbawa, ni Pope Saint John Paul II, binarel, namimitag siya. 5 beses tinamaan, kamuntik nang mamatay. Pero nung gumaling siya, ang una niyang ginawa, pinuntahan niya sa kulungan, si Mimit Agsa, yung bumaril sa kanya, pinatawad niya. Niyapos niya. Pero, hindi niya sinabing, paalisin niyo na sa kulungan yan. Tuloy pa rin ang legal justice. Pero ikaw, patawarin mo. Wala ka nang kinikim-kim na samaan ng loob. Kasi minsan din, dahil mapaghiganti nga tayo, nag-iisip tayo, hindi tayo makatulog sa gabi. Nag-iisip tayo ng paraan na mapaghigantihan natin. Yung kinagagalitan natin, ang himbing ng tulog, tayo yung nagkaka-insomnia, tayo yung nagkaka-blood pressure, tayo yung nagkaka-heart attack sa ating samaan ng loob at sa ating pagnanasa na mapaghigantihan ang taong nakasakit sa atin. Kaya babalik ulit tayo. Andito tayo sa dambana ng banal na diwa. Ang aking paliwanag ngayon, na dahil ang banal na diwa ay nagkatawang tao at naghirap, nabibigyan niya tayo, ang ating pasakit, ang ating pagnanais na makapaghiganti, nabibigyan tayo ng banal na diwa ng kahulugan. Nabibigyan tayo ng kapangyarihan. Nabibigyan tayo ng adhika. Ang una, kahulugan. Sapagkat ang banal na diwa ay naging tao at niligtas niya tayo. Ang kanyang buhay, nagiging ating buhay, at ang kanyang misyon, nagiging ating misyon. Siya nagpatawad. At kung magpatawad ka, itong pagpapatawad mo, magiging mapanligtas. Yan ang kahulugan ng iyong pagpapatawad. Makasama sa pagpapatawad ni Jesus sa mga umalipusta sa Kanya. Sinampal siya, dinuraan. Yan ang kahulugan pag nagtimpi tayo, na-control natin ang ating sarili, pinatawad natin ang ating kapatid na nagkasala sa atin at patuloy pang magkakasala. Sa ating pagpapatawad, nagiging kaisa tayo sa buhay ni Kristo, sa misyon ni Kristo. Pangalawa, ang banal na diwa ay nagbibigay din sa atin ng lakas at kapangyarihan na magpatawad kahit marupok tayo, kahit nalalambungan ng kadiliman ang ating diwa at pag-iisip, nabibigyan tayo ng kapangyarihan. Lalo na, gaya ng sinabi sa Ebanghelyo ngayon, pinatawad ka ng malaking utang mo Patawarin mo na yung maliit na utang ng iyong kapatid. Napaka magaling na lunas yan sa ating pagiging mapaghiganti. Huwag ka nang maghiganti dahil hindi ka pinaghigantihan ng Diyos. Nailapastangan mo siya sa iyong mga kasalanan. Anong ginawa niya? Hindi ka pinaghigantihan. Yung banal na diwa, ang pangalawang persona sa banal na Santatlo, bumaba. Ang banal na diwa ay naging tao.
and the Word was made flesh para mapatawad ang ating mga kasalanan. Yan, pagbibigay ng kapangyarihan sa iyo na mapagtagumpayan ang iyong karupukan, ang iyong kahirapan na magpatawad. Ang pangatlo ay nabibigyan ka ng adhika. Hindi naman matatapos ang mundo dahil sinismis ka, siniraan ka, sinampal ka pa nga, dinaya ka, pinagtaksilan ka. That is not the end of the world. May inaadhika ka. Hindi yan ang katapusan ng kasaysayan ng iyong buhay. Come to me, you blessed of my Father. Pupuntahin tayo sa langit. Yun ang tunay nating dapat mithiin. Yan ang tunay nating adhikain. Huwag tayong mapalihis ng daan dahil gusto nating maghigante, mamaya mapatay pa natin yan, nasa munting lupa tayo. Kaya titignan po natin, sabi ng mga Latin, mga Romans, respice finem. Tignan mo ang ultimate objective, ang ultimate end, para sa halip na titignan mo yung bituin, hindi ka magbibilang ng mga tipaklong sa iyong paanan. Bibilangin mo, sinaktan na naman ako, pinagtaksilan na naman ako, dinayaan na naman ako. Tignan mo ang bituin, huwag yung tipaklong. Kaya hingin natin ngayon sa banal na diwa, si Jesus, naging Kristo, nagkatawang tao, nabigyan tayo ng kahulugan. Itong ating pagpapatawad, mabibigyan kahulugan sapagkat kasama sa kanyang pagpapatawad sa atin. Mabibigyan tayo ng kapangyarihan na mapagtagumpayan ang ating kahinaan, ang ating vindictiveness. Revenge is sweet, sabi. Malakas sa atin yan. Kailangan natin ng lakas, mas malakas pa yung kapangyarihan galing sa banal na diwa para makapagpatawad tayo. Hindi lang 70, kung hindi, sabi ng Panginoon, 70 ulit pa nito. At pagkatapos, tignan din natin kung ano ang tunay na dahilan kung bakit narito tayo sa mundo. Sabi pa ng kanta, narito tayo, sabi ng katikisim noon, Baltimore, linggo ng mga katikista ngayon. We are here on earth to know, to love, and serve God. Sabi pa ng Godspell, yung musical, narito tayo sa mundo, to see you more clearly. Makikita ka namin, Panginoon, na hindi na nalalambungan ng kasalanan. See you more clearly. Love you more dearly. Follow you more closely by forgiving our enemies and not harboring any resentment and ill will towards those who have hurt us. See you more clearly. Love you more dearly. Follow you more closely. Yan ang ating adhika. So that, makasama tayo ng banal na diwa, kasama ng Ama, ng banal na diwa, at ng Espiritu Santo sa kaligayahang walang katapusan sa langit. Panalangin natin ang lahat ng mga katikista na sana itong katotohanan ng ating pananampalataya ay makakaya nilang ipaliwanag sa mga kabataan ngayon na puro K-pop, puro BTS at Dynamite ang nasa isip, puro social media, naglalaro ng Mobile Legends at saka Hearthstone at saka Dota 2 at saka League of Legends. Kailangan maabot ng mga katikista ang ating mga kabataan ngayon. Marami sa kanila emotional distress. May mental health crisis ang mga kabataan sa Pilipinas ngayon. Kadalasan dahil sa social media, hindi na nakakakain ng ayos, hindi na nakakatulog.
Tapos, may suicidal thoughts na, pag kinancel, pag in-unfriend, walang grit and persistence dahil mahina ang pananampalataya. See you more clearly. Makikita ng mga kabataan sapagkat magagaling ang mga katekista magturo. More clearly ang Panginoon. Love you more dearly. Mamahalin nila ang Panginoon. At susundin nila, follow you more closely ang Panginoon, ang banal na diwa. Yan ang ating ipagdasal ngayon sa misang ito. Pagdasal natin ng mga katekista, pagdasal natin ang mga doktor, may COVID, lahat ng mga may COVID-19, pagdasal natin ang kinabukasan ng buong mundo. Pahayag po natin ang ating pananampalataya sa Diyos na mapagpatawad na nangangako sa atin ng buhay na walang katapusan. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, ganap tayong pinatawad ng Diyos, kaya't inaasahan din tayong magpatawad ng ganap sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Ama upang maisabuhay natin ito sa kabila ng ating kahinaan. Buong pagtitiwala ang ating sabihin, Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Para sa simbahan, mapuspos nawa siya ng awa at habag sa kanyang mga nasaktan at sa halip manaig paghilom at pagpapatawad. Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Para sa mga nahihirapang magpatawad dahil sa dinadaranas nilang pagwawalang bahala, kawalan ng interes sa kanila at diskriminasyon, naway maliwanagan sila ng awa ng Diyos upang buksan ang kanilang puso na magpatawad at paghariin din sa bawat pamilya ang kapatawaran sa bawat isa. Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Para sa bawat isa sa atin na hindi naniniwala na kailangan ang kapatawaran, nawa ang grasya ng Diyos ang magdala sa atin sa pagsisisi, pagpapatawad at pakikipagsundo sa mga taong ating nasaktan. Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Ngayong ipinagdiriwang natin ang linggo ng mga katekista, ipanalangin nating maging tunay na saksi at gabay sa mga kabataan ang lahat ng mga katekista sa pamamagitan ng kanilang mga salita at gawa sa pagpapalaganap sa pagmamahal at awa ng Diyos. Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Para sa mga mahal na yumao, kamtinawa nila ang kagalakan sa langit kasama ng mga anghel at mga banal. Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Ipanalangin natin ngayon ang kahilingan ng ating pamayanan at mga personal na kahilingan. Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. O Diyos, pagpapanibaguhin mo ang aming mapagmatigas na puso. Tulutan mo kami ng grasya ng pusong mapagpatawad at mapangunawa sa aming kapwa. Alam namin kung wala ang iyong tulong, ang iyong kahulugan na binibigay, ang kapangyarihan at ang pag-asa, wala kaming lakas upang magpatawad. Ikaw na nabubuhay at naghahari kasama ng ni Kristong anak mo at ng Espiritu Santo,
Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos na mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-ira. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang-aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na maririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Manaming banal, ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga alay na ito, pang para sa iyo, para sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kumuha siya ng tinapay, nagpasalamat siya sa iyo, Ama, hinatiin niya yon
binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis, muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maala-ala. Pagbunyin natin ang misteryo na ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak. Iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Papasalamat kami dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal, kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Honesto na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na umaasang sila'y muling mabubuhay, lalo na ang mga katikista na naglingkod sa mga parokya at namayapa na. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin natin na patawarin ang ating mga sala para ng pagpapatawad natin sa nagkakasala sa atin sa panalangin na itinuro sa atin ng Panginoong Jesucristo, ang banal na diwa ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa kapahamakan.
samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo, ang banal na diwa sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito, katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang banal na diwa na naging tao upang mapatawad ang ating pagkakasala, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. O Diyos, ikaw ang laging hanap. Loob ko'y ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw ako parang ikaw
masdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalang na aawin ng papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galaw, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako, mapiriwang ang hari. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang, upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo samantalang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, padama mong ikaw ang kapiling ng mga bumubuo ng iyong bayan. Pagkaloob mo sa amin araw-araw ang aming mga kailangan, upang kami ay sumapit sa buhay na para sa amin iyong inilaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na bisa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng banal na diwa. Salamat sa Diyos.